nagiging maayos din ang ating pag-iisip. Kaya pag ang isang tao ay parang iba na yung takbo ng kanyang pag-iisip, ibig sabihin nagugutuman niya. Kaya ganun kahalaga yung pagkain para magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip. Sinasabi sa ating unang pagbasa sa aklat ng Kawikaan, sa mga walang buwang at kulang ang kaalaman, ano yung paanyaya? Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilalaan sa inyo. Ngunit anong pagkain ba yung tinutukoy dito? Hindi lang ito basta-basta pagkain, sapagat ngayon kung ano-anong pagkain na lang ang lumalabas, may mga pagkain na processed na, kaya wala, nabibigay lang sa atin ng sakit. May mga instant food, instant noodles. Kaya kung mag-isip tayo, karamihan sa atin, panandalian na rin lang yung ating mga iniisip. Kaya kung may dapat tayong kainin, dapat tayong tanggapin, walang iba kundi yung pagkain talagang nagbibigay buhay. Hindi lang yung buhay natin dito sa sanlibutan, kundi yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ano yung pagkain doon? Ito yung pagkain ng katawan at dugo ng ating Panginoon Hesus. Sapagkat yan ang sinasabi ngayon ni Hesus sa ating Ebanghelyo, na ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ito po ay hindi maintindihan ng mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo, kapos ang kanilang pag-iisip, yung kanilang iniisip lang yung mga pagkain nakakabusog sa kanilang tiyan. Yun ang nakabusog sa kanilang sarili. Pang makasarili lang yung kanilang iniisip. Pero si Jesus patuloy pa rin sa kanyang pangangaral. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito ay upang ipaunawa sa kanila na ang pagkain tinutukoy ni Jesus ay hindi lang para sa bubuhay natin dito sa mundo, sapagkat tayo may kamatayan. Ang tinutukoy ni Jesus ay yung pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Na kahit tayo mamatay dito sa lupa, may aasahan tayo na tayo ay mapapabilang sa langit sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga talaga yung pagsisimba, yung banal na misa, sapagkat dito lang sa banal na misa natin tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nakakatuwa, di ba? Kahit ganyan po yung kalagayan ni tatay, kahit po yung mga matatanda nating kapatid dito, hirap lumakad, ganun kahalaga sa kanila yung katawan at dugo ni Kristo. Ganun kahalaga sa kanila yung banal na misa. Sapagkat ito yung talagang nagbibigay sa atin ng totoong buhay. Buhay na walang hanggan. Sapagkat ngayon, mga kapatid, kung ano-anong mga tinatanggap nating pagkain, di ba? Pero mapapansin natin, gutom pa rin ang marami. Parang wala pa rin kabusugan. Hindi pa rin nakukontento sa buhay. Ano yung pinakakakontentuhan natin? Walang iba kundi si Jesus. At ang matanggap natin si Kristo sa kanyang katawan at dugo, nagiging tulad din tayo ni Jesus na mag-isip. Nagiging tulad din tayo ni Jesus sa paggawa ng mabuti. Nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay makakaasa po tayo na kung si Jesus ay umakyat sa langit, kanyang tinamasa ang buhay na walang hanggan, ganun din ang mangyayari sa atin. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sana po mas maipalaganap pa natin, mission pa natin na ipalaganap sa lahat ang kahalagahan ng pagsisimba, ang kahalagahan ng pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipakita po natin ang ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating mga gawaing kabutihan sa pag-iisip ng tama. Magagawa natin ito kung lagi nating tinatanggap ang katawan at dugo ni Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas, ng tamang pag-iisip, at ito rin ang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayo.